Kapag may humihingi sa'yo, magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Kapag may lumalapit sa'yo, kinukulit ka, nagre-request sa'yo, huwag kang magalit, huwag kang mainis. Bakit? Kaya nga humihingi sa'yo kasi alam niya na meron kang ibibigay Diba? Hindi naman hihingi sa'yo kung wala kang ibibigay. Ang tanong ko po sa inyo, anong mas gusto ninyo? Yung humihingi o nagbibigay? What do you prefer? To be the receiver or to be the giver? Kapag ikaw ay nagbibigay, ano ang ibig sabihin? Binigyan ka. Kapag may lumalapit sa'yo, dapat matuwa ka. Kasi pinuno ka ng grasya ng Diyos. Mas mahirap yung humihingi. Dahil ang humihingi, wala. Ang humihingi, naghihirap. Ang humihingi, nagdedepende sa ibang tao. Pero ikaw, na nagbibigay, magpasalamat ka sa Diyos dahil meron kang ibibigay. Dahil nakatanggap ka sa Diyos. Be happy with your heart in the giving end, not the receiver end. Kaya nga, pag may lumalapit na sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng sobre, pinagdodonate ka, huwag kang magsisimangot. At pag nilalapitan ka ng mga kamag-anak mo, humingi sa'yo, huwag kang magrereklamo. Pag pumupunta na ang mga inaanak mo, nagmamano sa'yo, makita mo, ang dami-dami nila. Kahit hindi mo inaanak, pinupuntahan ka, huwag kang magbubugnot, huwag kang magbubuyset. Dahil pag nagalit ka, pag nagreklamo ka, dahil pag nalungkot ka, habang nagbibigay ka, hindi ka na bibigyan uli ng Diyos. Tama? Ano ang gusto mo? Yung binibigay ka o yung humihingi ka? Magpasalamat ka dahil nakatanggap ka at dahil dito may lumalapit sa'yo. May makakapagbigay ka. At kapag ikaw ay nagbibigay na may tuwa, may galak, mas darami pa ang iyong pagpapala, ang iyong bendisyon at grasya ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Huwag po nating isipin na ang buhay natin ay tungkol lang sa pera. Huwag po nating isipin na ang makapagbibigay sa atin ng tuwa ay kayamanan at ari-arian. Oo, maaaring sa pamagitan ng pera, ari-arian at kayamanan, magiging madali ang iyong buhay. Pero hindi mo makikita ang kahulugan ng buhay. Diyan lang. Pero meron akong isang kwento sa isang babae na napakataas ng posisyon na nakamit sa kanyang kumpanya. At dahil na-achieve na niya yung pinaka-top posisyon, talagang nagagawa niya yung gusto niyang gawin. Nakakapagbakasyon sa lahat ng mga lugar na puntahan niya, nabibili lahat, anong mga nabibili niya at lahat ng mga luxury brand, bag, kotse, gamit, gadget. Pero ano nangyari? Habang natatamasan niya ang lahat ng mga bagay na ito, nasa kanyang kapangyarihan, nasa kanyang kayamanan, bigla pong namatay yung kanyang asawa. 40 years old. Nagkaroon po ng massive heart attack. Bigla-bigla. Ang kanyang minamahal sa buhay nawala. At doon po niya napagtanto, para saan ang lahat ng mga naipon niyang ito? Para saan ang kanyang kapangyarihan? Para saan ang kanyang kayamanan? Kung wala naman ang kanyang minamahal, na kung saan pwede niyang ibahagi at ibigay ang mga bagay na ito. Walang kabuluhan, walang katuturan. Kaya nga po, doon niya na-realize sa pagtanto na hindi ang pera, hindi ang kayamanan ang nakapagpapapuno sa buhay na ito. Hindi ang pera, hindi ang kayamanan ang nakapagbibigay sa iyo ng tuwa at galak. Kung wala naman ang mga taong minamahal mo na pwede mong bigyan. Kung wala kang minamahal na pwede mong ibahagi ang buhay na ito. Ganyan din po ang Diyos natin. Aanuhin niya ang lahat ng kapangyarihan. Aanuhin niya ang lahat ng kayamanan ng mundo kung mag-isa siya sa langit. Kaya nga, nagkatawang tao siya kasi gusto niya na tayo na magkasama. Nag-ising isa siya, nakiisa siya sa atin, sa tuwa niya, sa galak niya, sa pagbibigay ng kanyang sarili. At kung tayo ay tagasunod ni Kristo, ng ating Diyos na minamahal, sana tayo din matuwa, magalak sa pakikisama, pakikidamay, at pagbibigay. Wala nang ibang makakapagbigay sa iyo
ng tuwa at galak kung hindi ang pakikiisa at pagbibigay. What is the meaning of his life? 2 words. To share, to give. Magbahagi, magbigay. What is the meaning of his life? You can summarize those 2 words into one. It is to love, ang magmahal. Kapag ikaw ay nagmamahal, ano ang sabi ni San Agustin? Gumaganda ka, gumagwapo ka, nagliliwanag ang iyong buhay. Love is the beauty of the soul. Ang pagmamahal ay ang kagandahan ng ating kaluluwa, ng ating buhay. Kaya nga, gumaganda ang ating buhay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Sana, pagandahin mo rin ang iyong buhay sa iyong pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang video na to, comment, like, and share mo na rin para mas maraming matuto. Follow pa mo. God bless!